Hello, what up everyone? Another day, another verse na naman tayo. Day 213. Our verse for today, Isaiah chapter 22 verse 12 to 14. Nanawagan sa inyo ang Panginoong Diyos na makapangyarihan, na kayo'y magdalamhati, umiyak, magpakalbo, at magsuot ng damit na panluksa bilang tanda ng inyong pagsisisi. Sa halip, nagdiwang kayo at nagsaya, nagkatay kayo ng mga baka at tupa, at nagkainan at nag-inuman. Sabi nyo, magpakasaya tayo, kumain tayo at uminom dahil baka bukas mamamatay na tayo. Sinabi sa akin ng Panginoong makapangyarihan na hindi niya kayo patatawarin sa kasalanang ito habang kayo'y nabubuhay. Naghihirap ang Jerusalem na inanawagan ang Panginoon Diyos sa kanila na magsisi sila, na magsuot ng damit na panluksa, magpakalbo, umiyak at magdalamhati. Pero imbes na magsisi ang mga taong ito, ang ginawa nila ay nagpakasaya, na para bang nagparty-party sila at sinabi nila na magsaya na tayo, kumain, uminom, dahil hindi natin sigurado kung bukas ay baka wala na tayo dito sa mundong to. Habang binabasa ko siya, naalala ko yung kasabihan ng mga tao na YOLO, na you only live once. And kadalasan naririnig ko to sa mga taong pinagtatakpan yung mga kasalanan na ginagawa nila. And sinasabi na mamamatay din naman tayo lahat. E de let's live life to the fullest. Mga tao na kadalasan ay padaskul-daskul or pabigla-bigla ng mga decisions, or sometimes mga tao na ginagawang dahilan ang YOLO para pagtakpan yung mga consequences ng mga maling ginawa nila in the past. Mga salitang yon ay nagpapakita ng kawalan ng pag-asa sa buhay. Parang tinanggap mo na lang na wala ng pag-asa, na mamamatay din naman tayong lahat. E de, let's live life to the fullest nga. YOLO, you only live once. Sobrang totoo naman na napakaiksi lamang ng buhay natin dito sa mundo. And the book of Isaiah is nagpapakita ito ng warning sa atin para wag na nating pamarisan ang mga tao sa Jerusalem nung panahon nila Isaiah, na kahit gaanong paghihirap is wag tayong mawawalan ng pag-asa, dahil laging merong pag-asa kung magbabalik loob lang tayo sa ating Panginoon. Nanawagan ng Panginoon sa kanila, and kagaya sa kanila, nananawagan din ng Panginoon sa atin. Baka nandun tayo sa point ng buhay natin na parang nahihirapan tayo sa sitwasyon. Maybe hindi ito aksidente. Imbis na enjoyin natin yung buhay natin, bakit hindi tayo magbalik loob sa ating Panginoon? Na huwag nating gayahin ng mga taga-Jerusalem na imbes na mag-surrender or mag-repent sa ating Panginoon, they choose na mag-enjoy sa buhay nila. Alam mo yung kasabihan na naririnig ko rin to, na kung mamamatay din naman, magpakasarap na lang sa buhay. Binabaliwala nila yung paniniwala that there is a God of hope. Mas pinili na lang nila yung nararamdaman nila ngayon na kasiyahan or enjoyment sa buhay nila ngayon, kesa sumunod sa panawagan ng Panginoon sa kanila. Napakaraming tao na kinakailangang malaman yung pamumuhay sa way ng ating Panginoong Hesukristo. Kung makikita natin ngayon, especially ngayon sa panahon natin, na para bang napaka walang kwenta yung buhay. Walang kwenta to the extent na yung mga taong mga masasama ay basta-basta lang pumapatay ng mga inosenteng mga tao. Alam mo yung buhay nila na para sa kanila walang kwenta, kaya nila ginagawa yun. Nandadamay pa sila ng mga ibang taong may silbi yung buhay. Instead na isik yung Panginoon or yung wisdom na nagmumula sa Panginoong Diyos, mas pinipili nilang sundin yung gumawa ng masama, easy money, di bali ng makaperwisyo. Basta ang importante, maging masaya sila. Sobrang makasarili ng mga tao ngayon. Alam nyo, kung babasahin natin yung Bible, especially yung buhay ni Jesus, makikita natin dun kung gaano kahalaga kay Jesus yung isang buhay ng tao. Kung mahalaga kay Jesus ang bawat buhay natin, dapat i-treat natin every day that our life is so precious, na ang bawat araw ay mahalaga pagdating sa ating Panginoong Diyos. Maraming mga tao na pinagpapalit nila
napakagandang future para sa panandali ang kaligayahan nila. Isipin nyo magpapaka-enjoy tayo sa lahat ng klase ng bisyo natin. Tapos kapag malala na ang lahat, kapag nagkasakit na tayo, or kapag napauna tayo sa utang, or kapag gumulo na yung buhay natin, tapos iperwisyoin natin yung kapwa natin or yung pamilya natin. Laging merong damay sa bawat kalokohang ginagawa natin. Example, you only live once nga ang motto mo, di ba? May pera ka, inubos mo sa pagwawalwal, hanggang sa nalasing ka, napaaway ka, nakapatay ka, nakulong ka. Maraming mga pwedeng posibleng mangyari kung hindi tayo magiging wise sa bawat decisions natin. Totoo talaga that life is so short. Magpaka-wise tayo sa pipiliin nating landas. Dun ba sa landas na patungo sa distraction, or dun sa landas na makakapagbigay sa iyo ng fulfillment and satisfaction na nagmumula sa Panginoon? YOLO, you only live once. So, kaysa gamitin mo yung buhay na yon sa pagpapakasira, bakit di mo siya gamitin na magmahal sa ating Panginoon Diyos, maglingkod sa Kanya, mag-serve sa ibang mga tao, share si Jesus sa iba, mag-invest tayo do sa mga bagay na mayroong eternal value. The question is kung mamamatay ka na ba o hindi Kung you only live once, the question is, ano yung dapat mo bang gawin sa buhay na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos, or sa buhay na ipinahiram niya lamang sa atin? Kaysa gawin natin yung mga kalokohan natin sa buhay, lagi nating tandaan na ang buhay na nakasentro sa ating Panginoon ay isang buhay na hindi kailanman masasayang. So kung tayo ngayon yung parang pakiramdam natin meron tayong ginagawa na nakakapagpalungkot sa ating Panginoon, check natin yung sarili natin. Kagaya ng verse na binasa natin ngayon, nananawagan ng Panginoon sa atin na magsisi tayo sa ating mga kasalanan. The question is, ano yung gagawin natin? Are we continually na gagawin yung makapagpapasaya lamang sa atin? Or tutugon tayo sa kanyang panawagan sa atin? Naalala ko sabi ni Pastor Peter, hindi raw death yung greatest tragedy ng buhay natin. Hindi raw kamatayan yung greatest tragedy. Ang greatest tragedy ng buhay natin, ito yung namumuhay tayo sa maling purpose. Merong purpose na ibinigay sa atin ng Panginoon. And kapag hindi yun yung ginagawa natin, nagsasayang lang tayo ng buhay natin dito sa mundong to. Magbalik loob na tayo sa ating Panginoong Diyos. Magsisi na tayo hanggat nananawagan pa siya sa atin para magsisi tayo. Dahil baka dumating yung time na huli na ang lahat. Pasalamatan lagi natin ang Panginoon sa buhay na ibinigay niya sa atin, sa bawat pagising natin, and huwag natin itong sayangin sa paggawa ng mga bagay na walang kabuluhan, sa mga bagay na nagbibigay lang sa atin ng temporary pleasures. Kung nahihirapan tayong i-discern kung ano ba yung dapat na at hindi dapat natin gawin, let's ask sa Panginoon ng wisdom na nagbibigay siya generously. Diba sabi nga sa Bible, wisdom na magkaroon tayo ng choices na makakapagbigay ng honor sa Kanya, and mamuhay tayo na ginagampanan ang purpose na pinapagawa sa atin ng Panginoon. Mga bagay na may eternal values, mga bagay na makakapagpadagdag ng ating pananampalataya sa Kanya, and mamuhay tayo na sumusunod lagi sa Kanyang kalooban. God bless everyone, and nawa ay patuloy nating palaganapin ang salita ng Panginoon dito sa mundong